10 taon matapos ang apokalipsis, naging mababangis na ang mga natirang tao. Nagiging halimaw para lamang makaligtas sa pinakabrutal na paraan. Isang araw, pumunta sa gubat sina Jake at ang kanyang ama upang manghuli ng hayop. Nakakita sila ng isang mailap na baboy ramo at tinamaan ito ng ama gamit ang pana. Ngunit pagdating nila sa lugar kung saan dapat naroon ang sugatang hayop, nagulat silang wala na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob ng gubat. Maya-maya, napansin ng ama ang isang maruming bota ng bata sa lupa. Paglakad pa nila ng kaunti, nakita nila ang isang inabandonang nasasakyan. Maingat nilang sinuri ang loob nito at kinuha ang anumang maaaring magamit. Nakakita si Jake ng isang pakete ng cookies at agad itong nilantakan ng palihim upang hindi mapansin ng kanyang ama. Pagkatapos, tumakbo sila papunta sa ibang direksyon. Nakadama ng matinding antok si Jake at kalaunan ay nagising na ang ulo niya ay nakahilig sa balikat ng kanyang ama. Matapos magpahinga, nagpatuloy ang dalama sa paglalakad. Paminsan-minsan ay nauuna ang ama, habang si Jake ay nahuhuli upang ubusin ang natitira pang cookies. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang kubo na tinakpan ng mga sanga upang hindi madaling makita. Doon naghihintay ang asawa ni Jake na lubhang may sakit, nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga at ng gamot na nakuha nila ng gabing iyon. Nang gabing iyon, kinolekta ng ama ang mga natitirang durog na tabako mula sa mga upos ng sigarilyong nakuha niya sa kotse at nagbalot ng isang stick. Lumabas siya ng kubo para manigarilyo at magpahinga. Kinabukasan, nagising si Jake ng maaga at lumabas ng kubo upang umihi sa kanilang pansamantalang palikurar. Bigla niyang narinig ang isang kahina-hinalang bulong mula sa di kalayuan at agad siyang nagbalik sa loob. Sumilip siya sa pagitan ng mga siwang ng kahoy at nakita ang isang grupo ng mga kanibal na papalapit sa kanilang taguan. Sa pagkataranta, nagsimula siyang magbihis at maghanda. Mabilis din tumayo ang kanyang ama mula sa higaan. Mabilis rin itong nagbihis at tinulungan ang mahina nilang kasama na tumayo. Maingat silang lumabas sa likod na pinto ng kubo upang makatakas at makalayo mula sa mga kanibal. Sa kanilang pagmamadali, nahulog ang backpack ni Jake, ngunit hindi niya iyon maaaring kunin upang hindi masayang ang oras. Sa huli, nakarating sila sa isang bahay. Sinabi ng ama na magtago sina Jake at ang asawa niya sa loob ng balon, habang siya naman ay haharap sa mga kanibal. Nagawa niyang sugatan ng ilan sa mga ito, ngunit nalupig siya kalaunan ng natitirang mga ngaso. Napatay siya habang nakatingin ng nagigimbal na si Jake at asawa nito. Umalis pansamantala ang mga kanibal, ngunit bumalik din sila upang kunin ang kanilang gamit at ang bangkay ng ama. Mula sumalit na siwang sa dingding, nakita ni Jake ang leader ng grupo na nakuha ang kanyang backpack kung saan naroon ang gamot ng kanyang asawa. Pagkatapos, napansin ng leader ang bahay at lumapit dito. Mapanganib na napalapit ang lalaki sa balon kung saan pilit pinipigilan ni Jake at ng asawa niya ang paghinga para hindi marinig. Sinubukan ng kanibal na buksan ang takip, ngunit nagawa itong pigilan ni Jake. Sumilip siya sa maliit na butas, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya sila nakita. Nang tilaligtas na, umakyat sina Jake at ang asawa nila mula sa balon, pagod at litong-lito. Sinuri ni Jake ang mga nagkalat na gamit sa loob ng bahay, at nakita niya ang walang lamang pakete ng cookies na hindi niya kailanman ibinahagi sa kanyang ama. Ipinahiga niya ang kanyang naghihingalong na asawa sa kama at tinignan ng malubhang sugat sa tiyan nito. Natagpuan niya ang walang lamang bote ng gamot at napagtantong nasa backpack pa rin ang lahat ng medisina. Sa tinding paghihirap ng asawa, muntik niya itong paslangin upang tapusin ang pagdurusa nito. Ngunit hindi niya ito kaya. Kaya nagpasidsang hanapin ng mga kanibal at kunin ang gamot anumang ang mangyari. Sinuot niya ang kanyang sapatos, kumuha ng isang larawan ng kanyang ama, naka-t-shirt at underwear lamang. Inilak niya ang pinto at tinakpan ng pasukan ng mga sanga bago sundan ng bakas ng mga kanibal. Nanginginig siya sa lamig, ngunit hindi tumigil. Sa wakas, nakarating siya sa ilog at bumagsak sa lupa dahil sa sobrang pagod. Samantala, nagising ang mahina niyang asawa at napansing na wala na si Jake. Sinubukan niyang lumabas ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Nagising naman si Jake at nakita ang isang batang hirap tumayo. Sinundan niya ito, ngunit mabilis ding tumakbo ang bata papasok sa isang abandonadong gusali kung saan siya at ang kanyang lolo ay nakatira. Naitulak ng bata ang pinto para hindi makapasok si Jake, ngunit binasag ito ng lalaki at nagalit. Ninakaw ang jacket ng lolo, pati pantalon at sapatos bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya, nakita niya ang nagniningang na apoy sa gubat at ang mga buto ng kanyang ama. Sa gitna ng matinding emosyon, naghanda si Jake upang harapin ang kanyang kapalaran sa mundo na tanging kalupitan lang ang umiiral.
Hinukaya niya ang isang maliit na libingan para mailibing ang natitira sa kanyang ama. Pagkatapos, nakita niya ang isang matibay na sanga, umakyat sa puno at magmasid. Sa malayo, nakita niya ang usok mula sa apoy, mga kanibal na inaalagaan ang isang sugatang kasama. Bigla sang dumulas at nahulog mula sa puno. Hindi nagtagal, narinig niya ang tahol ng mga mababangis na aso. Sa takot, gumapang sa palayo, ngunit nagpasidsang magsindi ng apoy upang takutin ang mga hayop. Matapos mawala ang mga aso, nakatulog sa malapit sa apoy. Kinabukasan, patuloy pa rin siya sa paghahanap at nakita ang isang abandonadong tenda. Naghagis siya ang bato at nang tiyak na walang tao, pumasok siya. Doon, nakita niya ang mga labi ng haman ng tao at ilang gamit na maaaring pakinabangan, kabilang ang isang whistle at kutsilyo. Paalis na siya, hanggang sa napansin niya ang batang nakita niyang kanina, na muling natakot sa presensya niya. Maya-maya, nakita ni Jake ang isang mga ngaso na kumukuha ng tubig sa sapa. Sinundan niya ito at dinala sa ng babae sa kampo ng mga kanibal. Nang iwanan sandali ng babae ang lugar, dahan-dahang lumapit si Jake upang mabawi ang kanyang gamit. Sa kabutihang palad, napansin niya ang isang bitak, isang kable na magpapaalala sa mga ngaso. Nabawi niya ang kanyang backpack ngunit walang laman. Naghanap siya sa gamit ng mga kanimal, ngunit dumating ang babae at inatake siya gamit ang palakol. Nagpakatawan ito at nagtagumpay ng tamaan niya ang ulo ng babae gamit ang isang gumulong na bato. Naghagilap siya muli ngunit wala pa rin ang mga gamot. Bumalik na ang buong grupo mula sa pangangaso. Maingat niyang itinago ang mga bakas niya at hinila palayo ang bangkay ng babaeng mangangaso. Nahulog ang kanyang palakol ngunit hindi niya iyon maaaring balikan. Habang nagtatago sa likod ng puno, nakita ni Jake na dagkap na din ng mga kanibal ang batang nakita niyang kanina. Nakita rin niya itong ibinigay ng leader ang gamot sa sugatang kasama at itinago ito sa isang kaban. Napansin ng leader na may kakaibang nangyari. Umalis ang leader upang hanapin ang nawawalang mga ngaso. Samantala, ang isa pang miyembro ay pumunta sa puno kung saan nagtatago si Jake upang umihi. Hindi siya nakita. Nang bumalik ang sugatang miyembro sa kampo at makita ang palakol sa lupa, nagduda ito at binalahan ng iba. Tinakpan ni Jake ang bangkay ng mga dahon at maingat na lumapit sa trailer ng mga kanibal. Ang sugatang mga ngaso dahil sa kahinaan, bumalik sa trailer upang magpahinga. Sinamantala niya ito ng Jake at tinangkang palayain ng bata. Tumakbo ang bata habang sumisigaw, dahilan upang habulin siya ng sugatang mga ngaso. Samantala nakarating si Jake sa kaban ngunit nakapadlak ito. Tinangka niyang sirain ang lock ngunit hindi gumagana. Dumating ang mga kanibal habang naririnig ang sigaw ng bata. Mabilis na nagtago si Jake sa ilalim niyang trailer. Nalaman ng mga kanibal na nakatakas ang kanilang bihag at nawala ng malay ang sugatang kasama dahil sa galit ng leader. Kalaunan, natagpuan nila ang bangkay ng nawawalang babae at nagsagawa ng seremonya. Habang nakasandal ang leader sa babae, napansin ni Jake ang makintab na susi sa leeg ng leader. Malamang ito ang susi sa kaban. Pagkatapos sunugin ang bangkay ng kasama, umalis ang mga kanibal. Nanatili si Jake sa ilalim ng trailer buong magdim. Kinabukasan, maaga, pumasok siya ng dahan-dahan at tinangkang kunin ang susi sa leeg ng leader gamit ang posporo sa ilaw. Tahimik niyang pinutol ang sinod at nakalabas. Ngulit nahulog ang susi sa slots ng sahig. Mabuti na lang na kanyang bawi. Pagbukas niya sa kaban, nakita niya ang ninakaw na gamot. Lagyan niya ang padlock ang pinto ng trailer para sa pagbalik ng mga kanibal. Tumakbo siya pabalik ngunit nakalimutan ng bitak na may kampana. Nag-ingay ito at agad nagising ang leader na madaling sinira ang pinto. Habinang habol si Jake ngunit nakatakas siya. Tinamaan siya ng mga pana ngunit hindi niya ito naiwasan. Pagdating sa bahay ng bata at ng lolo nito, nakita niya na nagkaroon ng laban at ang lolo ay pinatay ng mababangis na aso. Habang naguguluhan, dumating ang mga kanibal at nawala siya ng malay habang hinampok sa ulo. Samantara, narinig ng asawa ni Jake ang tahol ng mga aso na sumusubok na sirain ng pinto ng kubo. Nagising si Jake na nakatali ang kamay at paa at nasa lungga ng mga kanibal. Nakita niyang kutsilyo at tinangkang kunin, ngulit napansin siya ng leader at tinadyakan palayo ang kutsilyo at sinunog ang larawan ng kanyang ama. Habang abala ang grupo, nakita ni Jake ang whistle at hinipan ito ng malakas. Dinambahan ng mababangis na aso ang lugar dahilan upang tumakbo ang mga kanibal. Sinamantala ni Jake ang pagkakataon upang putulin ang tali at magtago sa likod ng mga trocho. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, nagbihis at tumakbo. Hinabol ang mga aso ang grupo at upang makaligtas, ginawang bahay ng leader ang isa sa kanilang mga kasama. Naghiwa-hiwalay ang tatlong natitirang kanibal sa paghahanap kay Jake. Nakita ng lieutenant ang kamay ni Jake sa likod ng puno at inatake siya. Ngilit isang bitak lamang pala ito. Tumalon si Jake mula sa itaas at napatay ang lieutenant sa matinding laban. Kinuha niya ang damit nito. Itinago ang bangkay at tumuroy. Narinig ito ng isa pang kanibal na si Charger na agad siyang inatake. Ngunit mabilis si Jake at sinaksak ang Charger. Kinuha ang pana at palon nito.
Pinagbaril niya ang leader at tinamaan sa bigang ngunit nabali ang pana bago niya maitira huling nakakamatay na putok. Naghanda silang makipaglaban gamit ang kutsilo, ngunit dumating ang mga aso at sinuong ang leader. Tumakbo si Jake. Sa daan nakarating siya sa isang abandonadong bahay na may bangkay ng isang lalaki. Nakita niya ang tubig at armas na maaring makuha ngunit dumating ang leader na himalang nakaligtas. Binulot ni Jake ang assault rifle ngunit walang bala. Inatake siya ng leader ngunit tinamaan ni Jake ang sugatang biga nito. Kinuha niya ang pistol at pinaputok sa ulo ng leader. Patuloy ni Jake habang umabalik sila. Dumaan siya sa bahay ng bata at nag-iwan ng ilang lata ng pagkain. Umaasa siya na ligtas ang bata. Pagdating niya sa kubo, gumuho ang mundo niya nang nakita niyang wasak ang loob at nawawala ang kanyang asawa. Naluha na si Jake at bumagsak sa lupa. Hanggang sa biglang lumabas ang asawa niya at hinawakan ng kanyang balikat. Ipinapakita na hindi na sayang ang lahat ng kanyang sakripisyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.